May isang tanong na madalas naririnig ngayon. Paano pa ako kikita? Pagod na nga ako sa trabaho. At sa totoo lang, naiintindihan kita. Gigising ka ng maaga, makikipagsiksikan sa biyahe, makikipaglaban sa traffic, magtatrabaho ng 8 oras, minsan higit pa. Pag uwi mo, ubos na ang lakas mo. Ang gusto mo na lang ay humiga at magpahinga. Pero habang nakahiga ka, may bumabagabag sa isip mo. Paano kung mawalan ako ng trabaho? Paano kung magkasakit ako? Paano kung may emergency? Paano kung hindi sapat ang sinasahod ko para sa pangarap ng pamilya ko? At dyan nagsisimula ang kwento ng maraming Pilipino. Hindi dahil tamad sila, hindi dahil kulang ang sipag nila, kundi dahil napagtanto nila ang isang mahalagang bagay. Ang isang source of income ay parang isang paa ng mesa. Kapag nabali yun, babagsak ang lahat. May isang empleyado na kilala ko. 10 taon na siyang nagtatrabaho. Masipag, mabait, responsable. Pero isang araw nagkaroon ng restructuring sa kumpanya. Maraming natanggal, kasama siya. Sa loob ng 10 taon, akala niya ligtas siya. Akala niya sapat na ang trabaho, pero nang mawala ang kanyang kita, doon niya nakita ang katotohanan. Hindi sapat ang umasa sa isang pinagkukunan ng pera. At marahil, maraming nanonood ngayon ang natatakot din sa parehong bagay. Pero may magandang balita. Hindi mo kailangang mag-resign para magkaroon ng dagdag kita. Hindi mo kailangang magtayo agad ng malaking negosyo. Hindi mo kailangang maging mayaman para magsimula. Kailangan mo lang magsimula. Maliit. Unti-unti, may direksyon. Minsan iniisip natin na ang side hustle ay para lang sa mga eksperto, para lang sa magagaling, para lang sa may maraming oras. Pero hindi yun totoo. May mga nanay na kumikita habang tulog ang mga anak. May mga empleyadong nag-aaral ng bagong skill 1 oras bawat gabi. May mga ordinaryong tao na nagsimula sa cellphone lamang. At ang pinakamagandang bahagi, hindi sila nagsimula dahil handa sila. Nagsimula sila dahil sawa na silang manatili sa parehong sitwasyon. May isang nanay, buong araw siyang nagtatrabaho. Pag uwi niya, nagluluto pa siya, naglalaba, nag-aalaga ng mga anak, pagod na pagod. Pero gabi-gabi, naglaan siya ng 30 minuto para matuto. Hindi 3 oras, hindi buong gabi. 30 minuto lang. Paglipas ng 1 taon, natuto siya ng bagong skill. Paglipas ng 2 taon, nagkaroon siya ng sideline. Paglipas ng 3 taon, mas malaki na ang kinikita niya kaysa sa dati. Hindi overnight, hindi magic, consistent. At dito nagkakamali ang maraming tao. Gusto nila ng mabilis na resulta. Kapag walang nangyari sa loob ng 1 linggo, sumusuko agad. Kapag walang kinita ng unang buwan, tumitigil agad. Pero ang mga taong nagtatagumpay ay naiiba. Naiintindihan nila na ang pagbabago ay parang pagtatanim. Hindi mo makikita agad ang bunga, pero kung patuloy kang magdidilig, darating ang panahon ng ani. At gusto kong sabihin ito sa iyo ngayon, hindi mo kailangan ng maraming oras. Mas mahalaga ang consistency kaysa dami ng oras. Kahit 1 oras bawat araw, kahit 30 minuto bawat gabi. Kapag ginawa mo ito araw-araw, magugulat ka kung gaano kalayo ang mararating mo makalipas ang 1 taon. At alam mo ba kung ano ang pinakamalaking kalaban ng pangarap? Hindi kahirapan, hindi kakulangan sa oras, kundi takot. Takot na mabigo, takot na pagtawanan, takot na magsimula. Pero isipin mo to, mas nakakatakot bang subukan at mabigo? O mas nakakatakot na makalipas ang 5 taon at pareho pa rin ang sitwasyon mo? Minsan, ang pinakamalaking risk ay ang walang ginagawa. Kung may cellphone ka, may internet ka, may oras kang manood ng videos, may oras ka ring matuto, may oras ka ring mag-improve. Hindi mo kailangang maging pinakamahusay. Kailangan mo lang maging mas mahusay kaysa kahapon. At kung may isang bagay kang dapat tandaan mula sa video na to, ito yun. Ang side hustle ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kalayaan. Kalayaang hindi matakot kapag may emergency. Kalayaang may pagpipilian. Kalayaang mabigyan ng mas magandang buhay ang pamilya. Kalayaang magkaroon ng pag-asa. At kung pakiramdam mo ay huli na para magsimula, hindi totoo yun. Ang pinakamagandang panahon para magsimula ay noon. Ang pangalawang pinakamagandang panahon ay ngayon.
Hindi bukas, hindi sa susunod na buwan, hindi kapag handa ka na. Ngayon, dahil bawat araw na lumilipas ay pagkakataong hindi na babalik. At gusto kong tanungin ka, kung bibigyan ka ng isang oras bawat araw para baguhin ang buhay mo, gagamitin mo ba to? Isulat mo ang sagot mo sa comments. Basahin natin ang mga kwento ng isa't isa. Baka ang iyong kwento ang magbigay ng inspirasyon sa ibang tao. At bago matapos ang video nito, kung naniniwala kang may mas magandang bukas para sa mga taong hindi sumusuko, pindutin mo ang like button. Kung gusto mo ng mas marami pang kwentong nagbibigay inspirasyon at praktikal na aral sa buhay, mag-subscribe ka na sa Positive Pulse PH at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod nating videos. Dahil dito sa Positive Pulse PH, naniniwala tayo na hindi hadlang ang pinanggalingan mo para marating ang mas magandang kinabukasan. Patuloy lang, magsimula ngayon at huwag susuko.